siguro ayoko nang patagalin, siguro papasok naman yung iba. And siguro pakilala ko na sa inyo kung sino yung maging speaker natin for this session. Okay, so first of all, this person ay nakilala ko 2013 din, 2013 ba? Or 2014. But I think mga 2013. And nakita ko na siya yung masasabi ko na meron talagang GLLA attitude, which is yung good learning and listening attitude dahil lahat ng mga sinasabi ko, okay? Halos lahat ng mga sinasabi ko, halos lahat ng mga gusto kong iparating sa kanya, paunawa sa kanya when it comes sa industry natin which is the internet marketing, is talagang sinusunod siya. This is a man of action. This is a man of integrity. This is a man na full of energy, full of value na pwedeng ma-share sa bawat Pilipino na gustong matutunan ng pagiging internet marketer. Okay? Gusto maging successful sa pamamagitan ng tool na tinatawag natin na internet. Okay, so isa to sa mga top earner from our previous company. Okay? Top 3 or top 4? I think top 3 na siya. Okay? And sobrang nakita ko yung journey niya. Sobrang nasubaybayan ko kung ano yung mga paghihirap niya. Okay? Nakita ko rin yung isa rin ako sa nakasubaybay nung time na medyo nag-struggle na siya at dumating sa point na kamuntik ng sumuko, okay, sa pagiging internet entrepreneur. But the thing is, hindi ako papayag. Hindi tayo papayag na mawala ang isang tao na to sa industriya. That's why, ayan, nung bumangon siya from that struggling session, struggling position, andun, sobrang umano na yung blessings sa kanya, sobrang sunod-sunod nang dumating sa kanya yung mga blessings, and sobrang na-admire din ako, sobrang na-inspire din ako sa tao na to dahil from nothing to something. Okay? I'm sure na yung journey, yung experiences niya from different phase of this industry, I'm sure na marami kayong matututunan sa taong to. So, wag kayong kukurap, wag niyong palalagpasin yung mga information na matututunan niyo from this session dahil dito ituturo niya ng ating speaker kung paano ba gamitin ang isa sa pinaka-powerful tool na ginagamit natin sa internet called Facebook. And this is a free marketing strategy. And kung gusto mo matutunan to, stay until the end of this session at wag na nating patagalin to. Ipapakilala ko sa inyo ang speaker na sobrang passionate na gawin ang pagiging internet marketing, pagiging coach of this community. Walang iba kundi si Coach Raymond Gerald Tabaque. Bro, welcome. Hindi natin na masigawang paglalakpakan, guys. Ayos. So yun, 2013 nga naman, nakilala ko tong si Coach Mau. Okay, at ayun lang, kasi been-brought up din yan, no? Actually, hindi ko talaga makakalimutan yung taon na yun, okay? Kasi yung 2013, okay, yun yung talagang year of struggle ko sa totoo lang, no? Yun yung talagang hindi ako nagkakaresulta, tapos talagang kahit anong gawin ko, wala nangyayari, no? At saka yun yung mga time talaga na inaaral ko talaga tong business na to. Okay, so sa mga hindi nakakilala, by the way, sa akin, no, ako nga pala yun, si Raymond Tabaque, Raymond Gerald Tabaque. Former high school teacher ako, yun yung trabaho ko dati, at napasok lang din ako dito sa business na to dahil siguro baka iba sa inyo makaka-relate dito sa kwentong to na yun na nga na okay naman, no? Okay naman kinikita ko pero parang kulang pa eh, no? Yung parang ganon yung hindi ko alam mo may mga gusto ka pang gawin, yung parang gano'n, no? Hindi sapat yung kinikita mo sa ginagawa mo, no? Hindi pa sapat para sa pangangailangan ng pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay, no? Yung parang saka alam mo yung pakiramdam na parang overwork ka tapos underpaid. Minsan pa nga naalala ko Monday to Sunday yung pasok ko dahil teacher ako. Minsan yung principal ko pinapapasok ko kahit Sunday. Tapos minsan alas 12 na ng madaling araw ako umuuwi dahil may mga pinapagawa pa sa aming mga papeles, no? Yung mga
yung mga lesson plan, mga ganun. Tapos minsan kahit tapos na yung pagtatrabaho namin, minsan may mga dumadating pang mga magulang, no, nagrereklamo, mga bakit ganun yung grade ng anak nila, yung mga ganun mga bagay, no. So nagsawa ako, actually okay naman, no, nag-enjoy naman ako sa pagiging teacher, pero yung kita talaga, no, hindi kayang-kaya. Okay, talagang alam mo yung pakiramdam talaga na overworked tapos underpaid ka, no. Kaya napasok ako sa ganitong klaseng business, no. Pero yun na nga, sa umpisa, ang hirap. Sobrang hirap talaga kasi siguro yung mga baguhan pa lang, no, yung mga baguhan pa lang, siguro nakaka-relate din kayo dito na hindi mo alam, no, hindi mo alam ano yung sisimulan mo, hindi mo alam ano yung gagawin mo. Very confused ka kung paano, no. Tapos at the same time, sa pakiramdam na yon, at the same time yung kaibigan mo, mga kaibigan mo, mga pamilya mo, no, ganun pa rin, napaka-negative pa rin sa ginagawa mo, kaya talagang nakaka-stress siya, ibig sabihin, no? At saka to the point, actually, yung first mentor ko nga talaga yan, si Coach Mau. Kinulit ko siya dati nung time na yon, no? Kinulit ko siya dati, tapos sinabi ko sa kanya na parang hindi to para sa akin, parang sinabihan ko siya mismo, talagang hindi naman nag-work yung tinuturo mo, ginanon ko siya talaga. Okay? Pero yun nga, bigla niya sa akin sinabi, mag-quit ka na lang, bro, ginanon na lang niya ako, no? Dahil mag-quit ka na lang, wala kang pag-asa dito, ginanon niya ako harap. Pero talagang sa chat talaga, ako sa akin nung naramdaman ko, imagine mo yung mentor mo, sinabihan ka na mag-quit ka, no? Ibig sabihin yung kaisa-isang taong naniniwala sa'yo, sinabihan ka bigla na mag-quit ka, no? Ano kayong pakiramdam mo doon, no? As in, diba, yung pamilya mo hindi na naniniwala sa'yo, yung mga kaibigan mo hindi naniniwala sa'yo, pati ba naman yung mentor mo hindi maniwala sa'yo, diba? No? Anong gagawin mo? May mga ibang mga tao baka mag-quit, diba? Pero ako, parang sinabi ko, parang kapag nag-quit ako, balik na naman ako sa ganung buhay, okay? Pero kapag ginawa ko to, mahirapan man ako, iba naman yung mangyayari. Diba? Iba yung pwedeng mangyari. Pwede kang maging top earner, pwede kang kumita ng malaki, which is nangyari, di ba? Naging top earner nga ako dahil doon ako sa option B, hindi ako pumunta doon sa option A na mag-quit. Okay? Kaya very thankful din ako dito kay Coach Mau dahil yun na nga, no? Dahil sa sinabi niya yun. Kasi feeling ko, pag binibi niya ako yun, baka wala nangyari, no? Sinabi, hindi, okay lang yan. Pag sinabihan niya ako ng ganun, baka hindi ako na-push, no? Hindi ako na-push na gawin talaga ng action yung mga pinapagawa niya sa akin. Kaya yun. Kaya okay lang yun, no, guys, no? Kapag talagang nagsa-struggle ka, okay lang yan. Pero kailangan makaalis ka agad sa stage na yan. Okay? Pero yun lang ay masaklap doon. Kapag hindi ka naniniwala sa mga may resulta, hindi ka naniniwala doon sa mga kumikita dito sa business na to, at saka nakikinig ka pa rin sa sarili mo, no, na talagang wala kang pag-asa, nakikinig ka pa rin sa sarili mo na hindi mo kaya yan, no? Isip-isipin mo talaga na maigi kung mag-quit ka na lang ba o gumawa ka ng action, no? So it's up to you, no? It's up to you kung ano yung gagawin mo. Pero dito, yung nakakatuwa nga dito kasi itong training na hinanda ko sa inyo, no? Ito talaga yung para sa mga baguhan, no? Yung mga talagang isang action step na ginawa ko, okay, para makaalis ako doon sa stage na yon, no? Ibig sabihin, after ako sinabihan ni Coach Mau ng gano'n, saka after ko mag-decide na gagawin itong business na to, no? Ginawa ko tong steps na to at doon ako nakapag-produce ng first result ko. Okay? So I hope you're excited, no? Dahil I believe talaga kung maniniwala kayo dito sa ituturo ko sa inyo, kapag gagawin nyo siya, no questions asked, feeling ko talaga, no, ito yung magre-resulta ng first result mo. Ito yung magpupunta sa'yo sa first result mo. Pero, wala akong sinasabi na promise na bukas magkakaresulta ka na. Wala akong sinasabi na promise na next month bigla ka na magkakaresulta. Ito lang yung pwede mong puntahan. Ito lang yung pwede mong parang lakarin, parang mapa mo. Pero syempre, nakadepende pa rin sa gagawin mong aksyon. Lalo na sa tingin iba sa inyo talaga, mga empleyado, no? Alam kong sobrang busy. Okay? Sobrang busy talaga sa panahon ngayon, lalo na magde-December, 'di ba? Pero yun na nga no. It's up to you kung paano mo siya actionan kasi nung akin, kahit alas 12 ako minsan umuuwi, minsan kahit kakauwi ko lang alas 12 ginagawa ko 'to. Minsan pumapasok ako sa trabaho, wala talaga akong tulog. Naalala ko 'yun. Nagtuturo ako sa harapan ng mga estudyante, bangag na bangag ako no dahil ginagawa ko tong business na 'to. Kaya dahil sana talaga no. So, ma-actionan mo siya. Okay? So, ilang naman, I hope na you're excited para dito. Sana
ma-actionan mo siya. Okay, so dito, sa business kasi natin, no? Sa business kasi natin, meron kang produkto. Ganito ko lang siya naintindihan, no? And I hope ganito mo rin siya maintindihan, no? Meron ka ditong produkto at kailangan may mga taong makakita ng produkto mo. Okay? Meron ditong produkto, tapos kailangan may mga tao na makakita niyan. Yun lang yun. Okay, kailangan ma-simplify mo talaga yung business mo, no? Kailangan maganon mo siyang kasimple kasi kapag ginawa mo siyang very complicated, okay? Baka mangyari na lalo kang maguluhan, di ba? Basta ganun yun. May product ka ngayon. Siguro may business opportunity ka ngayon. Meron kang product na ginagawa. Meron kang affiliate marketer ka, network marketer ka man, internet marketer, nagbebenta ka man ng t-shirt, nagbebenta ka man ng iPad, nagbebenta ka ng gadgets, no? Basta may product ka at kailangan may mga taong makakita niyan para kumita ka. Ganun lang, no? Ganun lang. Okay? Pero yung process doon, yun yung medyo kakaiba. Pero basta kailangan ganun mo lang makita yung business mo. May product, tapos may makakita niyan. Ngayon, paano natin to gagawin, no? So, kasi tayong mga baguhan, or sabihin natin sa mga baguhan, di ba? Meron naman tayong Facebook account. Okay? Meron tayong Facebook account. So, lahat tayo meron. So, pwede ka dun magsimula, yung unang resource mo. Okay? So, eto, papakita ko na sa inyo yung screen ko, no? So, eto, let's dive in sa strategies mismo. So, may product ka, kailangan may mga taong makakita ng product mo. Okay? So, ito na tayo doon. Yan. Yan. So, nandito tayo sa Facebook account ko, no? So, naalala ko dati nung nagsisimula pa lang ako, walang kabuhay-buhay itong Facebook account ko. At sumali din ako sa isang business opportunity, no? Tapos, yun yung problem ko, paano ako kikita? Dati hindi ko gets yun, no, na kailangan lang may mga interesadong mga tao ang makakita ng product mo. Okay? Doon sa mga tao, yung sinabi ko sa kaninang tao, kailangan interesadong tao, no? Hindi lahat. Kasi yung tinuro sa akin dati nung nag-uumpisa ako, lahat ng prospect daw, lahat na nandito sa friends list ko, kailangan daw lahat yan yayain, no? Yayain sa business, no? So, yun yung tinuro niya sa akin. Tapos nangyari, ginawa ko nga siya, nag-fail ako doon dahil lahat ng mga kaibigan at lahat ng mga kakilala ko, lahat ng mga kamag-anak ko, walang pakialam sa business, no? Walang pakialam sa ino-offer ko. Okay, ibig sabihin na parang siguro nakilala nila ako dati na ano nga, no? Nakilala nga ako dati na walang kaalam-alam sa business, tapos ngayon nag-offer ako ng business, 'di ba? So wala silang tiwala sa akin. Siguro yun yung parang naging impression sa akin. No? Kaya nangyari, pinilit ko silang lahat, tapos na-stress ako, tapos ayun, doon nag-lead nung unang beses na parang gusto ko nang sumuko. Okay? Pero ito nga, ito yung isang action plan na pwede mong gamitin, no? Para magamit mo agad sa business mo. Okay? Para ayun, mapunta ka dun sa first result mo. Una sa lahat, no? Actually, meron akong 4 steps dito na hinanda para sa inyo. 4 steps to turn your Facebook post in a prospecting machine, no? Kasi ako, nung nag-uumpisa pa lang ako, okay? Sa Facebook lang talaga ako nag-focus muna, no? Sa Facebook at saka, sige, sa YouTube, pero sa Facebook din ako nag-upload din ng mga, ng mga videos ko, at saka dito rin ako nagpo-post, no? Para makakita ng maraming prospect para dun sa business ko. So, paano mo gagawin yon? 4 steps, no? First step na kailangan mong gawin sa Facebook account mo. Kaya kung titignan mo yung Facebook mo, okay? Kapag wala pa masyadong nangyayari, no, yung mga ganung mga bagay, unang step muna is to build an audience. Okay? First step na kailangan mong gawin is build an audience. Ngayon, paano mo gagawin yon? Paramihan mo yung friends mo, no? So, let's say, add more friends or build your friends list na lang para mas okay. Yan. Okay? Build your friends list. Okay? So, balik ulit tayo dito, no? So, makikita nyo ng maigi dito. Okay? Kung papakita ko sa inyo itong mga post na to, no? Marami nagko-comment, marami nag-share, marami nagla-like. Okay? Actually, dahil nga dito sa mga ginagawa kong strategy na parami ko rin yung mga sign-ups dito sa webinar na to at saka sign-ups dun sa pine-prepare namin na launching this October 17, no? So, kung makikita nyo na maigi, hindi mangyayari itong mga bagay na to kapag wala akong masyadong friends list. Okay? Kaya yan, actually, ayan, no? Meron dito 29 likes, okay? Tapos meron dito
yan, meron din 22 likes, pero maraming comments kasi kanina ko lang ginawa yan, kaya medyo mabagal pa. Dito nga, kahit nag-birthday lang yung tatay ko, meron pang 103. No? Most dyan yung mga prospect ko nag-like, yung mga ganun, no? So, dito rin, meron 365 views kung nakita nyo, tapos merong 50 reactions and 50 likes. Tapos, ayan. Okay. Tapos meron din ako kasing gustong post na pag-aaralan natin ngayon, no? Parang case study natin kung paano mo siya magagawa. Okay? So dito, ito, pag-aaralan natin itong dalawang post na ginawa ko. Okay? So ito, dito sa post na to muna, no? Actually naturo ko na rin to dun sa dati kong Facebook Live na webinar, pero tinry ko ulit siya gawin, no? So dito, kung makikita nyo maigi itong mga sinishare ko sa inyo, base talaga to sa resulta, no? Hindi to basta-basta gawa ko lang, no? Talagang ginagawa ko siya at nakakapag-produce talaga siya ng resulta. So makikita nyo na maigi, 116 likes and reactions, ang dami. Tapos merong 68 comments, tapos 7 shares. Isang beses ko lang siya pinost, wala akong ginastos dyan. Talagang free posting yan, no? Tapos hanggang ngayon, sa totoo lang, nakakapag-produce pa rin to ng prospect dahil nga maraming mga nagko-comment. Ayan, hindi pa ako nare-replyan, no? So ayan. At yung nakakatuwa nga dito, this is free. Okay? Wala akong ginastos dyan. Okay? Ngayon, dati ko itong ginawa. Tapos ginawa ko lang ulit kahapon kasi nga magtuturo ako ngayon, di ba? Base dapat sa resulta. Gumawa na naman ako ng post. Ayan, no? So, meron na namang maraming comments. At saka nakakuha ko ng maraming sign-ups dito sa webinar na to dahil dyan. Okay? May mga likes, tapos may mga nagko-comment. At ituturo ko sa'yo mismo yung strategy na ginawa ko para maging, alam mo yun, yung Facebook post mo, mas maging engaging. Okay? Mas maging engaging siya. Okay? At saka para at least, diba, makapag-produce ka ng maraming traffic, makapag-produce ka ng maraming prospects, kahit na sabihin natin ginawa mo na siya last week, pero hanggang ngayon nakakapag-produce ka pa rin ng prospect, no? So yun. So, yun lang. Sinishare ko lang sa inyo na lahat itong sinishare ko sa inyo ay base talaga sa resulta, no? Hindi siya basta gawa-gawa lang. So yun. First step, diba, kanina sinare ko sa inyo, build an audience, no? Para magawa mo yung mga ganitong klaseng post, kailangan mag-build ka ng audience mo. Kailangan may mga tao na nakakita ng mga post mo. So, una, build your friends list. Okay? So, first step na kailangan mong gawin, kapag pumunta ka sa Facebook mo ngayon, okay? Tignan mo ng maigi yung friends list mo. Ilan yung friends mo sa Facebook account mo? Okay? Kapag nagpo-post ka, tapos wala talagang pumapansin, no? Wala nag-share, wala nagko-comment, wala nagla-likes, okay? Kapag ganun nangyayari, baka kulang talaga yung friends list mo. May mga nakikita kasi ako nagpapatulong sa akin paano daw ginagawa yung Facebook marketing, paano mo nagagawa maging viral yung mga post mo. Tinitignan ko yung friends list nila. Yung friends list lang pala nila, 200 lang. Friends list nila, 300. No? Below 1,000. Kailangan talaga maggawa mong mapaakyat yan. No? More than 1,000 nga, mas maganda. No? So, para din sa mga ka-team ko, no, kapag naghahanda kayo ng launching this October 17, kapag konti pa lang yung friends list mo, nako, kailangan mong humabol, no? Kailangan mo sila maparami. Ngayon, hindi lang kung sino-sinong friends. Kailangan yung mga friends na ma-attract mo, yung mga friends na ma-add mo, yung mga interesado talaga dun sa product mo. Okay? Kung makikita mo, actually sa totoo lang dito, hindi ko na nga makita yung mga kamag-anak at kaibigan ko sa friends ko, no? Puro itong mga interested na prospect, mga naging future business partners ko, okay, mga naging interested na prospect, saka yung mga interesado sa kung ano man ang sinasabi ko at saka ino-offer ko, no? So, yun, no? First step, baka yung reason kung bakit hindi ka nagkakaroon ng mga engagement, hindi pinapansin yung mga post mo, baka konti pa lang yung friends mo. Ngayon, kapag konti, paano mo sila mapaparami? Ganito yung first step na ginawa ko, no, nung nagsisimula ako. Ang ginawa ko, kasi nag-o-offer ako yun, mga training products para sa mga network marketers. No? Mga networker, ibig sabihin yung mga target ko. So, ang ginawa ko dati, nag-search ako dito sa search bar. Actually, tawag ko nga dyan, Facebook prospecting tool, no? So, ayan. Kasi ang powerful talaga nitong search bar na to, no? Diyan ka pwede makahanap ng mga ideal prospect mo. Okay? So, ang ginawa ko nung first step nyon is naghanap ako ng mga groups ng mga may network marketing, no? Or network marketing group Philippines. Sinearch ko yan.
Tapos mapupunta ka sa mga resulta ng mga groups, syempre, 'di ba? Ngayon, ang ginawa ko, nag-join ako sa mga groups na 'yan. Sabihin natin ito, nag-join ako diyan. Tapos, hindi ako masyado nag-post dito sa mga groups, no? Ang ginawa ko dito, hinanap ko yung mga nagpo-post, no? Sila yung mga hinanap ko kasi sila yung talagang very active sa grupo, no? Talagang ginagawa nila yung business nila. Kaysa naman yung mga hindi talaga gumagalaw. Kapag hindi nagpo-post, baka nag-quit na yon, no? So naghanap ako ng mga talagang post ng post, talagang alam mo, araw-araw nagpo-post. Tapos sila yung mga inad ko. Okay? Sila yung mga inad ko. Kaya yun, nagkaroon ako ng audience kasi yung mga pinopost ko, yung mga tungkol naman sa sa nakakatulong sa kanila. Mamaya, makikita mo yun sa step 2. At ito pa, no? Bago ka rin mag-add, siguraduhin mo na yung profile mo ay malinis. No? Katulad nito. Siguraduhin mo yung profile mo ay malinis siya. Kasi nung nagsisimula ako, yung profile ko puro product. Okay, puro product, puro business opportunity. Tapos nung tinatry ko i-add yung mga taong yon, wala talaga, no? Wala nagko-confirm masyado kasi nafe-feel nila na operan ko lang sila. Tapos pinalitan ko yung mga yung mga post ko, ginawa ko katulad how to overcome the objection of wala akong pera. Yung parang gano'n, no? Paano i-overcome ang wala akong pera objection? Ginawa ko na paano gumawa ng vlog, no? Paano dumami yung prospect. Nung nilagay ko yun sa mga post ko, lalo nilang kinonfirm yung mga request ko. 'Di ba? Kasi nakikita nila na may maitutulong sa kanila tong profile na to at parang gusto nga nilang recruitin sa totoo lang, no? At ito pa, kapag nag-add ka ng mga friends list mula dito sa group, no? Wag mo silang re-recruitin. Okay? Wag mo silang recruitin, wag mo sila bentahan. Kailangan mo lang ng audience, yun lang yun, no? Kailangan mo lang na may mga taong makakakita ng post mo. Okay? Yun yung goal mo. Okay? Yun lang ang goal mo. Wag mo silang i-recruitin kasi ine-expect nila. Pag ginawa mo yon, malaking chance na mare-reject ka or malaking chance na o-offeran ka rin niya pabalik, no? Ngayon naman, paano kapag ikaw naman yung operan, no? Ang pwede mong gawin, pwede mo sabihin na focus ka sa business mo ngayon, may ginagawa kang business ngayon, pero salamat sa offer. Yun lang, no? Pwede mo sabihin na nag-a-add lang ako ng mga friends para magkaroon lang ng network, no? Yung parang ganun, okay? So, wag mo silang re-recruitin at maging honest ka lang, no? Maging honest ka lang sa kanya. Okay? So, yun. So, after nyon, tapos ni step 1, kailangan ma-build mo to, no? Actually, yung gusto kong goal sa inyo, at least baka maka-20 kayo per day, eh. Okay? Maka-20 kayong friends per day, no? At kailangan bantayan mo siya ng maigi. Katulad, hindi talaga kino-confirm yung yung add friend mo. Okay? Kailangan alisin mo siya kasi baka ma-report as spam ka ni Facebook. At mahirap 'yun pag gano'n, no? So ayan. Okay. So ayan, so yun lang naman yung goal ko sa inyo, no? At least siguro paabutin niyo ng 1,000 yung friends niyo or 1,000 and above, mas better. Sa mga ka-team ko, no, sa Team ODC, sa Online Dominators Club, since nagpe-prepare tayo for October 17, kailangan talaga maparami nyo at least mga 2,000 kayo by October 17 para may pumansin sa mga post nyo, no? So, gawan nyo na ng paraan niya. May 3 days pa para gawin nyo, no? So, yan yung isang first step na ginawa ko nung nag-uumpisa pa lang ako dito para papunta dun sa first result ko. Tapos, number 2, diba, may build an audience na. Nakapag-build na ako nyo siguro mga 1,500 friends nung time na yon. Ito naman, no? Kapag magpo-post ka, okay? Grab attention. Ngayon, dapat yung mga post mo mismo ay mapapansin ng mga tao. Okay, kanina nag-Facebook live ako, shinare ko to sa mga tao, dun sa mga umattend, no? Sinabi ko na where attention goes, income flows. 'Di ba? May reason kung bakit sabihin natin na yung mga companies, no, advertise sa inyo kasi doon kayo bibili kapag nakuha nila yung attention mo. 'Di ba? Nilagyan nila ng storya, pinaiyak ka sa advertisement nila, pinatawa ka nila, no? May kalokohan, kahit kalokohan lang pero mapunta lang yung attention mo doon sa produkto nila. Malaking chance na pwede kang bumili doon kaysa doon sa produkto na hindi mo alam. Okay? Actually, narinig ko nga to kay Tony Robbins nga ata yun, kung tama ako. Okay? Kung hindi ako nagkakamali, no?
Yung sabi nga niya, where attention goes, energy flows, no? Pero dito as marketers, no, sa online entrepreneur, pagiging online entrepreneur, where attention goes, income flows, no? So, parang ganito, no? Nakuha ko yung attention nyo, di ba? So, ibig sabihin, katulad, sabihin natin na sabihin natin, no, na dito, yung attention nyo, sabihin natin sabihin natin ito, yung mga ideas na sinishare ko sa inyo, ito yung pwede makapag-produce ng income sa inyo. Okay? So, parang gano'n, kung nasaan yung attention nyo, okay? Pwedeng gano'n, no? Pwedeng doon manggagaling yung income. Depende na kung magbabayad man kayo or gagamitin nyo tong mga ideas na to para makapag-produce ng income sa business na ginagawa mo, no? So, yun, grab attention. Paano mo nang magagawa yun? Okay? So, kailangan lagi mong tatanungin, kapag nagpo-post ka, what's in it for me? Okay? Kapag nagpo-post ka sa Facebook profile mo, kailangan, what's in it for me? Anong may tutulong ng post mo dun sa mga prospect mo, no? Yun lang kasi iniisip talaga nila, sa totoo lang. Okay? Meron nga sinabi, no, meron nga sinabi, or may narinig akong parang kwento na kahit ang daming naghihirap sa buhay natin ngayon, di ba? Kahit ang daming nagugutom, ang daming nahihirapan sa kanilang buhay, no? Daming hindi kumikita, ang daming unemployed, no? Pero yung prospect mo, mas malaki pa mas pinoproblema pa niya, no? Mas pinoproblema pa niya yung tigyawat niya kaysa dun sa mga taong nagugutom sa buong mundo. Ganun siya mag-isip, no? Ganun siya mag-isip. Ano yung may tutulong ng post mo sa akin? Katulad nito, example, okay? Kung makikita mo ng maigi itong mga post ko, or sabihin natin itong post ko na to, kahapon ko lang to ginawa. First post ko pa lang, paano siya naging viral, no? First post ko pa lang, may ibibigay akong game plan para sa'yo. Agad, no? Nasagot ko agad yung tanong na what's in it for me ng prospect ko, no? May ibibigay akong game plan para sa'yo. May ibibigay akong libreng gift para sa'yo. May ibibigay akong parang magagamit mo, okay, as soon as possible. Ngayon, siguro, paano niya makukuha yung game plan na yun? Watch this video. So dito, sa video na to, sinabi ko lang talaga dyan na meron akong gagawing parang game plan strategy na magagamit mo. At gusto ko mag-comment ka dyan sa baba, no? Tapos sinare ko lang dyan, no? Actually, yung pinaka-message ko dyan yung tungkol sa October 17. Ibig sabihin, nakuha ko yung attention niya, okay? Para dun sa October 17, nakuha ko yung attention niya. Tapos, may ibibigay akong game plan para sa kanya, which is yung webinar ngayong araw na to. Okay? Yung sinishare ko sa inyo ngayon kung paano ko to ginagawa, no? Para magamit nyo rin sa business nyo. Okay? So, yun. Watch this video. Tapos, yung key idea dito, no? Sinabihan ko sila na mag-comment. Okay? Ng comment. Ngayon, sana makuha niya idea, no? Una, build an audience na yung mga interesadong mga tao na prospect. Pangalawa, create attention by asking yourself, what's in it for me? Ano yung magbibigay na tong post na to? Kaya katulad nga nito, may bibigay akong game plan para sa iyo lang. Yun lang yung message ko talaga, no? Pero yun na nga, para makuha niya yun, kailangan panoorin niya yung video na to. Tapos dun ko na nilagay yung content. Tapos, yung reason nga dito, yung pinaka-call to action ko dito, mag-comment siya. Which is, punta tayo sa number 3, call to action. Ano yung papagawa mo sa kanila? Mag-like, mag-comment, mag-share, mag-click ng link. Okay? Pero ako, yung pinaka-favorite ko talaga, no, para maging viral yung post mo. Okay? Ako, ginagawa ko, encourage comments. Encourage comments, no? So, bakit ganito, no? Bakit ganito? So, bakit yan yung favorite kong call to action? Tingnan muna kayo. Tignan ko muna kayo, no? Ay, ayan. So, bakit ganito, no? Bakit ganito? Sa Facebook kasi iba na yung laban na yun, no? Nung isang gabi, alala ko, nagkukwentuhan kami niya ni Coach Rafi at ni Coach Mau. Shinare nila nung time nila na nagkasagsag, yung dali pa mag-post sa Facebook, no? Sinishare nila experience nila. Okay, sabi nila napakadali na nung dati, pero ngayon medyo challenging na mag-post sa Facebook kasi hindi na lahat ng post pinapakita ni Facebook. Okay? Kasi ngayon, iniba na ni Facebook yung laro eh. Okay? Ginawa na niyang engagement. Ibig sabihin, kapag may nagko-comment sa post mo, doon niya lang pinapakita, okay, yung post mo. Kaya yung akin, yung pinakita ko sa kanya yung mga post,
Kahit last week Thursday pa, sa totoo lang last week Thursday pa yon yung tungkol sa product na i-offer namin. Okay? Last week Thursday pa yung post. Hanggang ngayon nagpo-produce pa rin yun ng prospect. Kasi yung labanan talaga yun ngayon ay engagement. Kaya kailangan sa mga post mo, most of your call to action, kung gusto mo siyang maging viral, okay? Kailangan yung call to action mo lagi mag-engage sila. So doon sa video na shinare ko sa inyo kanina na post ko, sinabi ko lang doon, mag-comment ka, I'm excited for October 17 at ipopost ko sa inyo isang game plan na pwede mong masunod, no? So ayun. Kaya nangyari, nakakatuwa doon. Okay, so ganun muna, no? Ganun yung idea, no, kay Facebook. Para ipakita nila, para ipakita ni Facebook sa iyo yung mga post mo, kailangan may mga nagko-comment, may mga nagsi-share. Kailangan ganun, no? Hindi lang alam ko hindi lang basta-basta likes eh. Kailangan comment talaga eh. Strong engagement talaga eh. Okay? Kaya yun. Basta ganun, kapag nag-engage, kung nagko-comment, pinaakyat niya ng inaakyat niyan. Sana nakuha niyo yung idea, no? So, ayun. So, after nyon, kung makikita niyo na maigi yung post ko, ang dami nag-comment, no? Ang dami nag-comment. So, habang nagko-comment sila, inaakyat yan ng inaakyat sa mga friends list nila. So, lalong marami nakakita. Kaya tignan nyo maigi, 365 views, no? Kung i-zoom ko pa to. Kahapon ko lang to ginawa, 365 views siya. Ang dami na nag-view dahil dito ang dami nag-comment, no? So, comment sila ng comment. Habang nagko-comment siya, binibida ni Facebook to sa timeline ng mga kaibigan ko. Binibida to sa timeline nung nag-comment, no? So, dahil doon, lalo pang yung mga friends nila, nung mga nag-comment na to, nakita tong video na to. Tapos pinanood nila. Tapos nakita nila to, may ibibigay akong game plan para sa'yo. So, isa na rin siya sa nanood. Tapos possible, isa na rin siya sa nag-comment. Diba? So, nangyari dyan, since nagko-comment, ang dami nagko-comment, bumibida yung video ko. Saka nakapag-produce ako ng maraming sabihin natin registration dito sa webinar na to. No, yan, may mga hindi pa nga ako nare-reply kahit nag-webinar na tayo ngayon no. Kita mo na may 1 hour before. Hanggang ngayon nagpo-produce pa rin siya ng mga interested na tao. Okay? Kaya sana makita niyo gaano ka-powerful kapag in-encourage mo sila mag-comment. Pero hindi lang ganun kadali, no? Kailangan kapag i-encourage mo sila mag-comment, kailangan may maibibigay ka pa sa kanila. Kaya ngayon sinabi ko sa inyo na may game plan akong ibibigay. At makukuha niya lang yon kapag nag-comment siya. Okay? Pwedeng gawin mo, kada tao na nagko-comment, i-message mo siya. Salamat sa pag-comment. Okay? Ito yung game plan na pwede mong gawin. Ito yung free ebook na pinramis ko sa'yo dahil nag-comment ka. Okay? Para lalo maging viral yung post mo. Okay? Hindi lang pwedeng sabihin mo na comment eh. Kailangan magbigay ka ng parang i-push pa yung prospect mo na mag-comment siya. Either magbibigay ka ng libre, magbibigay ka ng something free, magbibigay ka ng parang blog post siguro, ng libreng video, libreng ebook, no? Parang kailangan, alam mo yun, maisip ng prospect mo na nalugi ka. Yung parang gano'n, okay? Lugi ka sa ginagawa mo. Ang dami mong effort, dami mong oras na nilaan para sa kanya. Tapos ang gagawin niya lang, mag-comment, okay? Gano'n, no? At saka kailangan siguraduhin mo, yung ipapa-comment mo lang sa kanya ay very simple lang. Mostly ako kapag nagpapa-comment ako, sinasabi ko lang say yes sa comment, say how sa comment, or I want to attend sa webinar, or yun, I'm excited. Yung ganun lang kasimple, no? Huwag mo sila pag-i-explainin, no? Kapag naisip nila na kailangan nila mag-explain, katama rin na talaga na hindi sila magko-comment, no? Yung reason kung bakit mo ginagawa na mag-comment sila para bumida yung post mo. Okay, sana makita mo yon yung power nyo, no? Para dumami yung prospect mo. Hanggang ngayon, nakakapag-produce pa rin to ng prospect. Yung mga nagko-comment pa rin, may mga nagla-like, minsan sinishare, ayan, may nag-share. Okay? Kahit hindi ko ito sinishare. Ayan. Okay? So, ayun. Yun yung third step, no? Encourage, anong call to action mo? Encourage comment. Basically dito, aralin natin tong post ko na naging very viral. Kung makikita mo na maigi, di ba? Una, nag-build ako ng audience. Meron akong 4,000 na friends. Kaya ang dami nakakakita ng post ko. Tapos, sa unang message ko pa lang, excited ako para sa'yo. Siya agad yung binibida ko. Tapos, dahil malapit na lumabas sa mga tools na magagamit mo para sa business mo, siya yung bida. Siya lagi, no? Diyan ako nagkikreate ng attention. Siya lagi. Tapos yan, tama ang rinig mo.
kahit saang business ka man, pwede mo ito magamit. So business na naman niya, siya lagi yung bida. So nakakapag-create ako ng attention doon. Tapos dito, ayan, yun yung sinabi kong call to action, no? Say yes sa comment box. Ang simple. Very, very simple lang ng pinapagawa ko sa kanya. Kaya ang dami nag-comment ng yes, 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 yes. No? Yes, yes, yes. Ang dami nag-comment, kaya binibida yung ano ko, yung post kong yon, no? Kung makikita mo nga, sa totoo lang yung post ko, pitchy pa nga siya eh. Tungkol sa product, yung post ko, no? Hindi siya value talaga, hindi siya bidang value, talagang pitch pa siya, no? May sinasabi ako, may bagong product na i-release, no? Parang nagbebenta ako sa post ko, pero naging viral siya dahil very simple lang kailangan nilang gawin at magre-reply ako sa isang training kung paano ka agad makakagamit ng temporary tool habang inihintay ito. So, mag-yes lang siya, may ibibigay pa siya sa akin na parang libreng tool. May ibibigay pa siya sa akin parang libreng training, parang gano'n, no? So, parang nagpapalugi ako sa kanya at dahil doon, natuwa siya, na-excite siya, nag-yes siya. Okay? At make sure yung ibibigay mo ay talagang makakatulong sa kanila. Okay? At kapag nagawa mo yun, hindi lang naging viral yung post mo, pero grabe ang taas ng rapport na mabibuild mo. At kapag release na ng product, release na nung ino-offer mo, or kung ano man ang ino-offer mo sa business mo, syempre, lalo siyang bibili sa'yo. Kasi ang taas na ng level of rapport na nagawa mo. Okay? Level of relationship. Yun. Tapos lastly, ito na. Diba? Number 3, call to action. Encourage comments. Yun, step number 4. Paano mo magagawa? Amplify. Tawag ko nga dito, amplify virus, no? Paano pa lalo mong magiging viral yung post mo? Okay? Reply to the comments. Mag-reply ka sa mga comments ng mga ng mga followers mo. Mag-reply ka sa comments ng mga prospect mo. Kasi kapag nag-reply ka sa comments nila, lalo pang ibibida ni Facebook yan. Okay? Tandaan, yung laro sa Facebook ngayon ay engagement. Yung laro sa Facebook ngayon ay comments saka shares, no? Ibig sabihin, kapag nakikipag-engage ka sa mga prospect mo, lalo niyang ibibida yan at saka more prospects para sa'yo, no? Tandaan na, wala tong ads cost, okay? Hindi ako nagbabayad ng Facebook ads to. Okay? Iba pa yung resulta nito sa Facebook ads na ginagawa ko, no? Free advertisement to na magagawa agad ng mga newbies. Basta, pagtiyagaan lang, no? Pagsipagan lang, aralin ng maigi kung paano siya nag-work at gawin lang siya at aralin mo sa mga mistakes na magagawa mo. Okay? Trial and error lang talaga. So, amplify virus. Ganito ginagawa ko dito. Diba nagko-comment sila ng mga yes. Ang ginagawa ko, bago ako mag-reply sa kanila, nagre-reply ako kung kailan peak. Okay? Kailan yung peak hours na maraming nag-Facebook. Paano yon? Sabihin natin bago magtrabaho. Okay? Bago magtrabaho, doon ako nagre-reply para ibida bigla yung post ko habang nagfe-Facebook siya. Diba? Tapos pwede yan, diba? May mga nagko-comment pa hanggang ngayon, no? Nakakapag-produce pa rin ako ng prospect, ng mga interesado. Diba? Kaya yun. Kaya ngayon, since nag-comment siya, binida na naman yung post ko, no? Sa timeline ng mga friends niya. Okay? So yun. Anyway, ang ginagawa ko dito para ma-amplify pa tong virus na to, tong viral marketing na to. Okay? Ang ginagawa ko, pag feeling ko na marami nagfe-Facebook sa araw na yon, okay, doon ako nagre-reply. Katulad, siguro galing trabaho, mga ganitong oras yan, maganda mag-ano dyan, magre-reply, maganda mag-post niyan, no? Kasi siguro iba nakauwi na, iba pauwi na, tapos sa trabaho, doon ako nagre-reply. Kaya nangyayari, dumadami na naman nakakakita kasi marami nag-go-online sa Facebook. Okay? At kapag sabi nga, kapag nag-reply ka sa mga comments ng mga followers mo, ibibida ni Facebook. Diba yung post mo. Okay? So, ganun nagiging viral yung post ko. At pwede mo itong magamit agad yung idea na to. No? So, ganun ko nagagawa maging viral yung posts ko. Okay? So, zoom out ko na muna. Ayan. Tapos, ayan. Yan yung 4 steps actually. Yung 4 na steps na yan, yung mismong ginamit ko dati para makapag-produce ng resulta dito sa business na to. Dati kasi, kaya hindi ako nagkakaroon ng resulta, sana magka-breakthrough kayo dito, no? Dati, kaya hindi ako nagkakaroon ng resulta dahil una, wala ako dito sa step 1. Yung friends list ko lang dati yun ay 300 lang. 300 plus, 200 plus lang. Sobrang konti. Kaya na nagpo-post ako, walang pumapansin.
Tapos nung dumami na yung mga friends ko, hindi ko naman alam paano mag-grab attention. Pinopost ko lang, no? Pinopost ko lang yung product, pinopost ko lang yung business opportunity. Minsan, link lang nga pinopost ko, no? Kaya wala silang pakialam doon. Tapos nung iniba ko yung message ko, katulad sinabi, may ibibigay akong free gift sa'yo, may ibibigay akong free training para sa'yo, how to overcome, wala akong pera objection. Tinanong ko sarili ko, what's in it for me? Doon ko nakuha yung attention. Tapos call to action, ginagawa ko dati, no, pinagko-comment ko sila, hanggang sa marami na nakakita ng product ko, marami na nakakita ng business opportunity ko, may mga iba sumali, no, dahil nakakapag-build ako ng rapport. Okay? Saka syempre, yun, nakukuha ko yung mga email information nila at ini-email ko sila tungkol sa, dun sa product ko, tungkol sa offer ko, hanggang sa nagkaroon ako ng first result ko. Okay? At yun, amplify virus, no, para maging viral palalo yung post mo. Mag-reply ka sa mga comments nila. Ngayon, wag mo gawing copy-paste lang, no? Alam kong, sa totoo lang kung bakit hindi ginagawa to ng iba kung wala nakakaalam masyado nito. Dahil napaka-tedious niya. Napaka-matrabaho siya. Pero kapag ginawa mo talaga siya, free kasi, no? Free strategy to, no? Tanda ng maigi, kapag free strategy talaga ang matututunan mo, kailangan ng effort sa ng time. Okay? Hindi ka nga mag-i-invest ng pera, pero mag-i-invest ka talaga ng sipag, mag-i-invest ka ng tiyaga, mag-i-invest ka ng oras, no? Kaya, sana talaga, no, mapagtiyagaan mo siyang gawin. Okay? Kaya, I hope na nag-gets yung strategy, no? At saka, lastly, no, bago tayo magtapos, ito pa, powerful Facebook tool to dominate the competition. Okay? Ito, sobrang konti lang nakaka-gets na to. Pero I hope na mag-gets mo to. At kapag nag-gets mo to, I believe na magagawa mo to. Makakapag-produce sa'yo talaga to ng massive result. Kasi diba, where attention goes, income flows. At dahil dito sa tool na to, magagawa mo na lahat ng prospect mo, sa'yo lang lagi nakabida. Sa'yo lang yung competition. I mean, sa'yo lang yung, yung market, no? Madodominate mo siya. Okay? Ngayon, paano yun? Kasi most of entrepreneurs, ang ginagawa nila, kapag pumunta sila sa group, dito sila nagpo-post sa group. Kaso ang problema, kapag nagpo-post ka sa group, ang dami mong kalaban dyan. Katulad, mag-post ka dito, meron agad na magre-replace ng post mo, no? Papalitan niya agad yung post mo dahil may bago na naman siyang business opportunity. Ngayon, paano kapag yung tool na to magamit mo na sa'yo lang sila titingin? Ano ba tong tool na to? Ang tool na ito ay yung Facebook timeline mo. Yung Facebook profile mo. Okay? Kapag nasa Facebook profile ka, wala kang kahalong kompetisyon dyan. Parang isipin mong ganito, para siyang blog para sa mga baguhan. Kapag hindi mo talaga kayang aralin ang vlogging, no? Kapag hindi mo talaga mag-gets ang vlogging, ayaw mo talaga ng vlogging. Okay? Pwede mong gamitin itong profile mo para makuha mo yung attention nila. Pero, para magawa mo yon, kailangan mag-build ka ng audience. Kailangan matutunan mo paano mag-grab attention. Encourage mo sila mag-engage, mag-comment, at mag-reply ka sa mga comments nila. Kasi sa profile mo, ikaw ang bida doon. Wala kang competition doon, wala ka sa Facebook group, ikaw lang yung post mo lang yung nakabida doon at pwede mong tanggalin yung mga magpo-post mo sa profile mo. Pwede mong i-disable, 'di ba, yung mga magtatag sa iyo. 'Di ba? Ikaw lang talaga, no? Ikaw lang ano man yung sinasabi mo doon, sa iyo lang sila nakikinig. Basta magawa mo ng tama tong apat na 'to. Tapos magamit mo yung profile mo. Grabe, naniniwala talaga ako dito na very powerful talaga to. Kasi ito rin yung mismong ginagamit ko kung paano nagkaroon ng massive followers. Okay? Naging top earner. Kanina sinabi nga ni Coach Mau, top 4 income earner. Kung paano ko siya nagawa, no? Kumita na rin ako ng 6-figure income dito sa business na to. Ganito lang din yung ginawa ko. Okay? Kaya I hope talaga na mag-take action mo siya. At may iba sa inyo magigets to, may iba hindi nyo magigets, pero I hope isa ka doon sa mga nakagets na to at gagawin mo siya at magte-take action ka. Lalo na kapag ka-team kita, Team Online Dominators Club, malapit na October 17, may 3 araw pa para humabol.
no? Para dumaming friends list mo, magamit mo tong 4 steps na to. At kung hindi naman kita ka-team, okay lang din. Sana magamit mo to para makapag-produce ng first result mo sa business mo, or kung kumikita ka man, para dumami yung resulta mo pa dyan sa business mo. Okay? So, yun lang naman yung training for today, itong workshop na to. I hope na nakita nyo ng maigi yung power na itong free strategy na to, kung paano mo lalaruin si Facebook para kahit hindi ka gumastos ng advertisement, mamamaximize mo pa rin siya. No? Ayan. Meron ba? May question? Yan, baka ano na? Q&A? Na ba tayo? Okay. Coach Rafi, wala kang audio. Ayan. Coach Mag, yan. Ayan, okay na. Okay. Yan. So, sa mga lahat ng nag-attend, may natutunan ba? Comment nga kayo. Kung na-excite kayo, I'm excited to apply what I learned. Nga ba? Excited akong i-apply natutunan ko. Pwede niyong i-comment yan. And based sa experience kasi, lalong na sa mga bagong internet entrepreneurs, ay nangihinayang sila na magbayad agad for paid Facebook ads. So yung tinuro ni Coach Raymond is a very powerful strategy na pwede nyo talagang i-apply ngayon pa lang. Lalo na sa mga existing Online Dominators Club members, pwede nyo na siyang i-apply para time na magkakaroon na tayo ng kanya-kanya nating affiliate links ay makakakita ng post mo. So ngayon, parang you're building credibility, prove your existence sa online world. Online business ay syempre kailangan seryosohin talaga industry na ito, di ba? So, yun. Nasa namin yung Facebook page. Facebook page, post mo, lahat ng mga fans mo, ng followers mo sa page mo, nakakakita at nag-engage dun sa page. Ngayon, hindi na ganon. Kailangan mag-boost post ka pa, di ba? Para post ka naman, napakakunti lang ng organic reach niya. So, nababago talaga ang algorithm ng Facebook. So, as online marketers, kailangan adaptive to change. Di ba? Kailangan ready talaga tayo mag-adapt or mag-blend in. Mag-blend in sa di ba? And we are very thankful na ako, me myself, natuto rin ako dun sa sa training ni Coach Raymond, and marami pa kaming ihahandang training para sa inyo. So sa mga nag-register sa webinar namin for TTHS, makakatanggap ka ng emails from Online Dominators Club ng link sa mga susunod na webinars natin. So every Tuesday, Thursday, and Saturday ang mga ganitong klaseng mga natin. Webinar trainings which is absolutely free. Okay? And sa mga na-invite naman ng mga existing Online Dominators Club members na hindi pa member ng club namin, ng team namin, ay get back to the person who invited you para makahingi ka pa ng details kung paano ka magiging part ng ODC. Okay? So, ulitin ko para maging part ka ng namin ng ODC. Sa October 24 kami mag-o-open ng doors namin. Okay? For non-members. So, October 17, merong isi-send yung nag-invite sa'yo dito sa free webinar na to ng link na papunta doon sa free training series na mas matututunan mo kung paano talaga gamitin ang internet
para makuha mo yung online success mo, para makuha mo yung results mo online. Okay? So, yun lang muna for now. I would like to open the floor for Coach Mau Magallanes para at least ma-introduce niya pa lalo ang ODC, ang Online Dominators Club sa inyo. Coach Mau? Ayos. Thank you so much, Coach Rafi. And guys, marami ba natutunan? Marami. Okay. marami na, no? Thank you so much. Siguro, ipaliwanag ko lang ng mabilisan kung ano ba yung sinasabi namin na ODC or yung Online Dominators Club. No? Okay, so, puro na screen para mas maintindihan nyo. Meron akong presentation para na sa gano'n na mas maintindihan nyo kung ano ba ang ibig sabihin ng community na ito at bakit namin binuo ang community na ito. Okay, so, this is our group na create namin. This is ang tawag sa team namin is Online Dominators Club at ito ay founded by Rafi Calicdan, Raymond Gerald Tabaque, and yours truly, Mau Magallanes. Okay, so this is a community or this is a team that promotes Unity Network, which is yung company na mag-open this coming October 24. Okay, so now, what is the mission and vision? Okay, lahat naman ng kumpanya, lahat ng lahat ng mga company na succeed, okay, merong mission and vision. So, ganun din ang community natin. Ganun din yung team na meron kami dito sa Online Dominators Club. Okay, so, is to provide an intensive online coaching program to enhance marketing skills of Pinoy internet entrepreneurs around the world. Okay, in order for you to become successful sa industriya na to, you need to enhance your marketing skills. You need some knowledge about internet marketing. At kung wala ka niyan, okay, kung hindi mo maintindihan yung pinaka-fundamentals from basic to advanced, medyo malilimit lang yung kikitain mo sa pagiging online entrepreneur or sa pagiging internet entrepreneur. So, our team, yung mission ng team namin is to give you, okay, to give you the strategies na nalalaman namin to share you some knowledge na from our experience and from our result achievements sa industriya na to. Okay, so our team mission is for you to enhance your marketing skills. So kung hindi ka pa marunong, kung nalilito ka, kung ano yung mga step by step na kailangan mong matutunan kung paano magkaroon ng resulta sa industriya nito, sa industriya ng internet marketing, we're here to help you guys. Okay, our team mission is to enhance your marketing skills. Okay? At para na sa ganun, magkaroon kayo, hindi naman sinasabi na shortcut, okay? But the thing is, meron kang guidelines, okay, in order for you na ma-guarantee mo. Okay, mag-guarantee mo na meron kang bagay na pangahawakan para na sa ganun, makuha mo ng mas mabilis, okay? Okay? So, our team vision, ano naman yung vision? Lahat ng kumpanya is merong vision. Meron kami mga vision for our members, okay? To create a large community of online dominators and internet millionaires. 96% of people or marketers sa Facebook, mapapansin nyo, yung mga ginagawa nila is yung way na promote nila is yung join now, this is the best opportunity. And this is a pioneering stage. We have the best compensation plan. And medyo pag ganyan yung way ng pagma-market mo, okay, sabi na hindi effective. But the thing is medyo hindi mapapansin yung mga posting mo. Okay? And my advice for you is i-separate mo yung sarili mo from the 96% of people who fail in this industry dahil para siyang way ng pagpo-promote nila. And you need to position yourself above this marketing competition, which is you need to join, okay, dun sa natitirang 4% na may kakaibang ginagawa. And this is our vision. This is our vision for every members of this to become a dominators. Okay? Pag sinabi natin online dominators, sila yung nag-i-stand up pag sinabi natin na Mau Magallanes. Okay? Pag sinabi natin na Rafi Calicdan. Okay? Pag sinabi natin na Raymond Gerald Tabaque. Pag sinabi natin Elliston Lokay-Lokay. Pag sinabi natin na Juma Air. Okay?
Sino pa ba? Sila Rowan Joy. Okay, pag sinabi natin, ganun yung mga pangalan, makikita nila, this is a dominator. Okay, this person is a dominator. Yun yung vision namin para sa'yo. At ang isa pa, syempre, ang vision natin is to provide an internet millionaire. Kung nangangarap ka na maging successful sa pamamagitan ng pagiging milyonaryo, okay, resolve problem by being a millionaire, okay, some of your problem to become a millionaire, okay, yun yung isa sa mga vision namin sa'yo. So, kung gusto mo kumita ng milyon, okay, sa industriya na to, sa pagiging network marketer na ginagamit ang online or ang internet, okay? For you. Okay? Bakit namin sinasabi? Okay? We've been here and done since 2013, 2014. Okay? I've been here in this industry since 2011, but nakilala ko ang industriya na to, which is the internet marketing, at natuto ko ng online marketing strategies 2013. Within 3 months, I earned my 6-figure, okay, online. Actually, multiple 6-figure kaagad dahil meron akong ginawang sistema na sobrang effective ng mga time na yun. And on 2014, okay, I earned my first million and the rest is history. Okay, so ganun din sila Coach Rafi and Coach Raymond ninyo, okay? Yun, okay, I'm sure na kung na yung mga strategies na meron kami, so yun yung strategy na nag-work at yun yung pwede namin i-share sa inyo, okay, sa team na to, okay? So yun yung vision namin for every member of this group, this community. Because simple, ito lang naman yun simple lang naman, how to succeed online. Kung gusto maging successful online, 3 bagay lang kailangan mo, okay? Produkto, system, and traffic. Okay, pag sinabi ng product, syempre, pag wala kang binibenta, okay, sa online, paano makikita? Walang kang commission, right? Okay, so lahat naman siguro ng kumpanya, lahat ng network marketing company, lahat ng business is merong product. Now, nagkakatalo lang kung anong uri ng product. Okay, so depende yan sa target market ng kumpanya. Okay, so kung may product ka, okay, syempre, meron kang pwedeng ibenta sa internet. Meron kang pwedeng ibenta. But the thing is, pag meron kang product sa wala kang sistema, okay, walang sistema kung paano ibebenta yung products and services na yon, okay, medyo mahihirapan ka. Okay? And kung walang sistema, what do you mean by system? Okay, ano ba yung ibig sabihin sa sistema na to? Yung system na magkukonvince sa mga tao kung paano, kung bumili ng products and services na offer mo. Okay, sistema na mag-accept ng mga payments. Okay, sistema na magbibigay ng certain commission, okay, sa mga tao na nagbebenta ng products and services na to. Okay, ngayon, kung meron kang products, tapos may system yung company na sinalihan mo, yung system na o may magandang system yung kumpanya na sinalihan mo, merong magandang system yung pagbebenta ng products and services mo, pero wala naman traffic, which is ito yung way ng ito yung term na ginagamit natin para magpapunta ng mga tao papunta sa websites, dun sa system and products natin para maipakita yung produkto natin, mababaliwala ang lahat ng yon. Okay? So, in order for you to become successful online, you need to have a product. Okay? Ang produkto na ino-offer ng kumpanya na pinopromote ng team na to, or which is the Online Dominators Club, is the Impact Instrument and Rocket Pages. So, ano ba yung Impact Instrument na yan? Impact Instrument is a blogging platform. Kung narinig nyo na yung WordPress.org or yung mga WordPress, kung meron kayong blog, okay? Similar to dun sa WordPress.org. Mas malupit lang siya dahil itong Impact Instrument is i-design namin, okay, for all marketers, okay, out there. Okay, kung meron kang tangible product na binibenta, meron kang sabon, ano ba mga gamot or mga kahit ano na mga tangible product, pwede mong gamitin yung Impact Instrument na to dahil meron tayong mga things for that. Okay, meron tayong mga premium plugins and premium things using this Impact Instrument. Rocket Pages, ito naman yung system creator or marketing system creator na magagamit mo to promote your products and services. Kasi for example, gusto mo, may product ka at meron kang video presentation para i-promote yung
para ipakita yung benefit ng product mo, okay? Pwede mo embed yung video na yun dito sa Rocket Pages. Pwede kang gumawa ng sales page. Okay? Pwede ka rin gumawa ng capture page or yung tinatawag natin na lead capture page kung saan ito yung nagsasala ng mga high quality at mga basurang prospect or yung mga taong hindi naman interesado sa offer mo. Okay? So, ito yung gamit nun, ng Rocket Pages. Okay, masasala mo kung ano yung ng lead capture page. Okay, masasala mo yung mga taong hindi interesado para sa business mo. At magagawa mo yan using this marketing tool, which is the Rocket Pages. Okay, that is the product that we offer in Dominators Club. Okay, and this is the product na in-offer natin doon or na meron ang kumpanya or yung company na tinatawag na Unity Network. Okay? When it comes to system, yung Unity Network, okay, this is a marketing and compensation system. Okay, provides marketing and compensation system, which is yung Unity Network, may sarili na siyang affiliate link na pwedeng magamit ng tao para i-promote yung product, which is the Impact Instrument and Rocket Pages, and the system called Unity Network. Okay, so meron na rin siyang integrated na step-by-step training how to use this system, and then this system provides a compensation system also na magbibigay sa'yo ng commission per every sale and then sa mga tao na sasali din sa'yo. Okay, so sobrang lupit ng sistema na to, and isa to sa mga asset ng kumpanya na to, at ito pa lang, okay, yung sistema na meron dito sa Pilipinas, okay, dito sa Pilipinas, ito pa lang yung system na meron talagang unique marketing and compensation system. Okay, so sobrang excited na rin kami as a mentor and member ng club na to, which is Online Dominators Club, na this coming to October 24, pwede mo na ma-access to at pwede ka na maging part ng system na to. Which is, kung wala na, yun nga lang, kung wala naman traffic, hindi mo alam kung paano papunta ng mga tao papunta din sa system and products na yan, medyo may hirapan ka. That's why we create, okay, this is one of the reasons kung bakit natin create yung Online Dominators Club, which is we have our own team system. Okay? Dito ituturo namin sa mga members natin, sa members ng team na to, which is Online Dominators Club, kung paano mag-generate ng traffic. Okay, kanina last session itinuro ni Coach Rafi yung pagkakaiba or ano ba yung difference ng pag-market offline and online. Okay, so dito pa lang nakita mo na sa pag-generate ng traffic or okay, mas madali online. Okay? Kanina rin itinuro sa inyo ni Coach Raymond yung different strategies from Facebook. Okay? Is na kinakailangan mo in order for you to get high quality type of prospects, isang katutak na prospects sa pamamagitan ng Facebook. Okay? So, isa pa lang 'yan or ilan pa lang 'yan sa mga matututunan mo, okay, kung magiging part ka ng Online Dominators Club. Okay? Dahil we as a mentor of this club, okay, meron kami mga strategies, okay, na hindi pa nagagawa ng ibang tao, ng ibang marketer dito sa Pilipinas, and we are glad and we are excited to share you, okay, kung ano yung mga ano na yun, mga strategies na yun. Okay? At matututunan mo yan dito sa team system na ginawa natin. In part ng Unity Network, okay? At gusto mo ng step-by-step guide kung paano mo ipo-promote yung Unity Network na to. I think this is the best choice for you. Okay? This is the best choice, okay, na maging part or ito yung dapat sakyan mo na team, which is our club, which is Online Dominators Club. Okay, that we can provide you a team system, lead generation, and all the strategies you need, okay, para makuha mo yung resulta na gusto mo, okay, sa industriya na to. Okay, so isa sa mga edge namin, okay, ano ba yung edge namin from different company, from different team out there, okay? Ano ba yung edge ng Online Dominators Club? Number 1, your online mentors. Bukod sa mga gwapo na mga mentors, joke lang. Okay, so bukod sa mga okay, na mga mentors, okay? Raymond Gerald Tabaques top 4.
of Ignition Marketing, which is a previous company na pinopromote natin. Okay, Rafi Calicdan is top 2. Okay, dating top 1. Okay, and top 1 siya ng Ignition Marketing. Okay, and yours truly, okay, which is the former co-founder of Ignition Marketing. Okay, gusto mo magkaroon ng resulta na inaasam mo. Okay, kailangan sumama ka or makinig ka, okay, sa mga mentor na nakuha na yung resulta na gusto mo. Does it make sense? Okay, so this is one of our edge dito sa Online Dominators Club. Number 2, community. Okay, pag pumasok ka sa Unity Network under this team, hindi ka nag-iisa. Okay, meron ka mga kasama. Okay, we build a community. Okay, na pwede kang makipagsalamuha. Okay, may mga tao na mag-guide din sa'yo. Okay, mag-share. Hindi lang kami ang mag-share sa inyo. May mga members tayo na nagkakaroon ng resulta from from previous company. And ito, yung ilan sa mga members natin, yung laro ng pagiging online marketer. Okay, so hindi ka mag-iisa. Pag pumasok ka rito, maraming tao. Okay, so mentoring session, team trainings, 9-19 trainings. Team training, magpo-provide kami, okay, ng mga specific training kung paano nyo ipopromote, okay, ang Unity Network. Okay, so once na sumali ka sa Unity Network under this team, bukod dun sa system na meron ng Unity Network, makakatanggap ka rin ng membership website, ng affiliate link, sariling affiliate link, and team training. Okay, so video training yan. Okay, na specific kung paano nyo at i-conquer at i-dominate ang market. Okay, ang internet. Okay, so isa sa mga laman niya ng team training na yan is how to know your target audience. Dahil pag hindi tama ang tao na nakakita ng business opportunity mo, let's say, for example, sumali ka sa Unity Network, okay, maling tao yung pagpapakitaan mo ng Unity Network, hindi pa rin kikita yun. Hindi ka pa rin kikita or hindi pa rin sasali yung mga tao na yun dahil maling tao. So, yun yung isa sa mga ituturo natin kung sino ba yung best prospects from our company. Okay? Na system na in-offer natin. Next is, pag alam mo na kung sino yung target market mo, kailangan makuha mo yung attention. Okay? So, you need to get your followers' attention. Nalaman mo na, pag nalaman mo na yung target audience mo, kailangan malaman mo kung paano mo sila ma-attract or makukuha yung attention nila para nang sa ganon, tingnan ka nila. Okay? Traffic generation, ituturo rin namin sa inyo or i-share namin sa inyo at makikita nyo yung mga different strategy when it comes sa pag-generate ng mga prospects or mag-generate ng mga tao papunta doon sa website na ipoprovide ng kumpanya natin, which is Unity Network. So ito yung mga strategies na talagang asset ng mga members nyo dito sa Online Dominators Club kung magiging part ka nito. And closing strategies, there is a way, okay, may specific scripts and na kailangan mo, okay, na kailangan mo matutunan how to close, okay, people na nag-inquire sa iyo. Okay? So yan yung isa sa yan yung mga matututunan mo, okay, sa video training na meron sa loob ng Online Dominators Club, which is our community. So team training. Okay? So, team game plan. Okay? So, meron din tayong team game plan. Kung bago ka pa lang dito, okay? At hindi pa matatapos yung mga trainings na i-provide ng team na to, o sa isang araw lang, okay? Meron tayong team game plan. Kung medyo mahiyain ka pa sa umpisa, is to invite sa ating mentoring session, which is Tuesday, Thursday, and Saturday. Every 5 p.m. to 6 p.m. Pero medyo lumagpas tayo ngayon. Pero sandali na lang, papaliwanag ko lang sa inyo kung ano yung makukuha, ano ba yung mentoring session na to. Mentoring session. Okay, mentoring session, from the word mentoring, okay, we give so much value, okay, sa mga tao or sa mga taong papupuntahin nyo sa mentoring session na to. And at the same time, ipopromote natin yung Unity Network and yung ipapakita din natin yung benefit ng pagsali nila sa Unity Network under this team, which is Online Dominators Club. Okay? This is the purpose of this mentoring session. To give valuable strategies, information about internet marketing, and at the same time to sell our products and services.
Okay, so kung gusto mo maging part or maging part at sumakay sa proyekto ng team na to, okay, I suggest na mag-decision ka at gumawa ka ng action na maging part ng team na to. I guess dito, in selling okay, we need to give valuable information, and at the same time, optional na lang yung pagbebenta ng products and services. At ito yung nilalaman ng ng mentoring session natin, okay, dito sa team na to, which is the Online Dominators Club. Okay, so every Tuesday, Thursday, Saturday, magkakaroon kayo ng sariling affiliate link or link na gagamitin, okay, para i-promote itong mentoring session na to. At ang kailangan na lang gawin is umattend ng mga prospect nyo at Rafi, si Coach Raymond, and me ang magsasalita, ipopromote in a valuable way yung kung anong meron sa atin dito sa team. Okay? So, meron din tayo siyempre yung Online Dominators Club session, and also this is a members-only training session. Okay? So, kung nag-uumpisa pa lang, yung magiging member mo, kung ikaw gusto mo rito, gustong matutunan yung step-by-step strategy or game plan mo, individual game plan mo, dito na may tuturo yun. So, every Sunday at 9 p.m. Okay? Matututunan yung mga different strategy, mga specific strategies, yung mga tasks na kinakailangan mo para mag-move forward ka. Okay? At magkaroon ng resulta. Okay? So, basically, yun lang yung gusto kong iparating sa inyo. Okay? At ito yung detailed information about our team. Let me give you some ideas kung bakit kailangan mong mamili or kailangan mong maintindihan kung ano ba yung opportunity. Marami namang opportunity na dumarating sa buhay natin. But the thing is, ano yung kailangan nating piliin? Okay, sa pagpili ng isang opportunity, okay, na dumarating sa buhay natin, okay, kailangan mo lang 4. Okay, 4 different edge or different basta edge na kailangan mong tingnan pag makasigurado ka na gusto mo talaga yung opportunity na sasalihan mo. Okay? Then it comes to business opportunity. Okay? Yung return of investment. Ano yung number 1? Return of investment. Ano yung babalik sa'yo sa pag-i-invest mo? Okay? Sa pagsali sa isang business opportunity. Okay, lahat naman siguro ng kumpanya merong return of investment. Pag bumili ka ng product package, pag sumali ka sa isang kumpanya, meron ka palit na product package. Okay? Now, depende pa rin sa product na ibibigay sa'yo or sa product package na makukuha mo. Okay? Ang produkto na ino-offer natin sa team na to is yung blogging platform. Okay? Which is dito, magagamit mo na. Sobrang valuable ng product na to, and merong sobrang gamit, okay, ginagamit ng bawat marketer or ng kahit sino. Pwede mong gamitin kahit nasa real estate ka or ano bang industriya ka, literacy, speaker ka, gusto magkaroon ng website, author ka, gusto magkaroon ng website, okay, you can use our product. Okay, so this is designed for all marketers or all business na gustong matutunan, gustong gumamit ng website. Okay? Number 2 is yung marketing page. Okay? Creator, which is the Rocket page. Okay, so dito pa lang parang balik na. Okay, dahil yung mga pag nag-search ka sa Google ng mga lead pages, ng mga optimized press, ng ng ClickFunnels, ng application to create a lead capture page and sales page or marketing system. Okay? Sobrang mamahal na yan. Okay? But the thing is, pinagsama natin blogging platform and Rocket pages or yung marketing system. Yun yung kasama, yun yung balik sa inyo pag nag-invest kayo sa kumpanya natin, which is Unity Network. And yung return of investment pa na maging part ka ng team na to. Okay? Which is yung pinaliwanag natin. Meron ka pang additional training, meron ka pang mentor
gagawa ko. Okay, so meron ka ring mga meron kang mga addition, meron kang game plan, meron tayong game plan na ang kailangan mo lang gawin is mag-invite ng mga tao para pumunta rito sa mentoring session na to. At kami na po mismo magpapaliwanag about the business and the opportunity and the benefits of our team. Okay? Mission and vision natin sa mga tao para makita nila kung ano yung nakikita natin. Okay? Dito sa pinasok natin or dito sa industriya na to. Okay? Second, yes. Okay? Future business, like I said, okay, meron tayong community na dito sa community natin, hindi natin pipigilan ng mga tao na i-promote kung ano-ano. Okay? Kumbaga, kung gusto mong gumawa ng sarili mong product, mga training courses, gumawa yun nga, pwede namin kayong turuan kung paano gumawa ng libro, gumawa ng mga video trainings. Okay? So, pwede nyo gamitin yan for your future business. Okay? So, magagamit nyo yung community natin, okay? Yung mga knowledge na i-share namin sa inyo, yung mga experiences and achievements na meron kami na ma-share namin sa inyo, magagamit nyo yan for your future, for your own future business. Okay? So, iyon yung isa sa mga kailangan mong tingnan kung pipili ka ng opportunity. Okay? So, the third is yung self-development or yung self-development, personal development. Okay? Sa industriya na to, kailangan minomotivate mo yung sarili mo. Kailangan may nagmo-motivate sa'yo. So, dito sa team natin, dito sa community natin, dito sa program na pinopromote natin, ang focus natin is personal development, your skill set, ang motivation mo, yung paniniwala mo sa sarili mo, na kaya mo maging successful sa industry na to. Okay, when it comes to personal development, speaking, yan, pagkakandak ng webinar session na tulad ito, paggagawa ng mga presentation, paggagawa ng mga trainings, ng paggagawa ng mga content for your blogs, and skill set na kinakailangan mo as internet entrepreneur, okay, dito mo yan makukuha. Okay? So, yung isa sa mga edge na meron ng Online Dominators Club. And number 4, okay, the lifestyle. Okay, maraming kumpanya na maraming mga team dyan na sinasabi natin na yung lifestyle. Okay, na meron sila, but the thing is, alam mo yun, 12 to 24 hours, minsan mga 24 hours pa na tutok sila nasa labas, kumakayod or kumahataw, namimigay ng mga flyers, namimigay nagdidig ng sticker, namumrospect, namumusakal, okay, nangingidnap para lang ma-promote ang business opportunity nila. Okay? And kung hindi yun yung lifestyle na gusto mo, which is yun nga rin yung ayaw din namin, medyo napagod na kami sa ganung, okay? We can teach you what we call laptop lifestyle, which is ito lang, nasa bahay lang kami, kasama namin yung pamilya namin, meron kami sariling home office na, ayan, ay salita sa maraming tao, okay? Dami natin ngayon, okay? Imagine mo na lang, okay, na hindi na nag-uusap lang tayo, okay, through internet. Okay, so yan yung lifestyle na meron tayo, okay, as an internet entrepreneur. And at the same time, pag oras na ng bakasyon, pwede nating magawa yan. Okay, na iniintindi. Okay, dahil kailangan kong pumasok, kailangan kong pagkatutukan yung business ko dahil laptop lifestyle na eh. Okay, so 4 things na kailangan mong tignan sa pagpili ng isang opportunity. Number 1, okay, return of investment, future value, personal development, and last but not the least. So thank you so much for attending this webinar. I hope marami kayong tutunan na intindihan mabuti kung ano yung meron kami rito sa Online Dominators Club. Medyo magpasa tayo ng oras. Guys, if you want to become successful sa industry na ito, you need for more wisdom. Okay, kailangan learning, okay, meron tayong ini-input lagi sa sarili natin, new ideas, new skills, na kinakailangan natin sa na to. And syempre, information, application, transformation. Kung walang action, kung wala kang passion na gumawa ng action para tutunan mo sa mga knowledge na nalaman mo, sa mga skills na meron ka, wala rin yun, walang mangyayari sa'yo. Okay? You need to become unstoppable. So thank you so much guys for attending this webinar.
Okay, so any last word from our commenters, Rafi Kalikdan and Raymond Chel Tabake? Siguro si yan muna, yung speaker natin kanina, Raymond. That any last word? Okay. So may ibang question lang naman dito, no? Parang question ni Roel. Ano ko lang, no? Ano raw difference nung Ignition Marketing sa Online Dominators Club at magkano po, no? So basically, kung yun, yung shinare nga ni Coach Mau, okay, ang Online Dominators Club kasi, it's a team, okay, it's a community. Tapos pinopromote niya is Unity Network. Yung Ignition Marketing kasi, yun, no, yung parang community siya na, yun, naging, ano nga, diba, Unity Network na. So, parang ganun din, no, parang ganun, pero maraming bago actually. Basta nakaka-excite. Malalaman mo yung full details yan talaga sa October 17. Doon na lang talaga, no, para ma-explain sa'yo ng mas maigi. Okay? Kasi pati rin kami na-excited dito. Okay? Na malalaman din yung mga full details. Yun ang ma-advise ko sa'yo, no, Roel. Sa October 17, ilalabas yung information tungkol dyan. Kaya watch out for that. Mark your calendar. At i-email namin kayo, no, kung kailan na ilalabas yan. Okay? So, yun. Yung magkano naman yung membership, doon meron malalaman sa October, doon sa week na yun, no? October 17 to October 24. Doon yung malalaman yung full details tungkol doon. So advice na lang naman is mark your calendars para doon sa dates na yun. Pero magsisimula lahat sa October 17, no? So yun. Okay. So watch out for that date na lang. So basically, ayun na nga. Thank you sa pag-attend din ng webinar na to. Baka may mga pahabol questions pa ba kayo tungkol doon sa training kanina? Okay? Kanina lang naman ata yung question nga ni Ma'am Zen tungkol sa friend limit lang naman. No? Alam ko 20 ang pinaka-limit niya. Pero wag mo hayaan na ma-over, no? Wag mo hayaan na ma-over 20 kasi mahirap ma-block ni Facebook, no? Yung gagamitin mo sa business mo. Okay? So ang gawin mo lang naman kapag maraming hindi nag-approve sa friends request mo, ang gawin mo lang is i-check mo yung mga request mo tapos i-cancel mo yung mga hindi talaga nag-approve, no? Yung mga hindi pinapansin yung request mo. Tapos i-cancel mo 'yon tapos mag-add ka na naman ng panibago. Okay. So question rin ni Bru, paano raw kapag in-add ka automatic na magfa-follow sa yung tao? Ang pagkakaalam ko HF diyan sa question mo, okay? Ang alam ko diyan kasi kapag in-add ka ng tao, naka-follow na rin siya sa iyo. Ang alam ko ganun Yung dati ganun siya, hindi ko na alam masyado ngayon kung ganun pa rin. Basta kapag in-add ka niya, automatic nagfa-follow na siya sa iyo. Okay? Tapos, para lagi niyang makita yung mga post mo, kailangan nag-engage siya sa profile mo. Okay? Kapag yung taong yun, hindi talaga nag-engage sa profile mo, hindi pinapansin natin ang post mo, ang gagawin ni Facebook, hindi niya ipapakita yung mga post mo sa kanya unless na mag-engage siya. Okay? Katulad si Coach Mau, nag-post kanina, no? Or sabi natin isang buong linggo siya nagpo-post. Hindi ko pinansin yung mga post niya. Ang gagawin ni Facebook, hindi na niya papakita sa akin yung mga post ni Coach Mau. Parang ganun, no? Unless na mag-like ako sa post niya or mag-comment ako sa post niya, ayun. Kapag nakita ni Facebook na nag-like ako or nag-comment ako sa kanya, ayun na, no? Doon na lagi papakita ni Facebook yung mga post niya. Ganun na kasi laro talaga sa Facebook ngayon More on engagement na. Pati rin sa Google, ganun na rin. More on engagement na rin. Yung blog mo, para maiangat sa rank 1 ni Google, kailangan nag-engage yung mga followers mo. Kailangan nagko-comment yung mga, sa blog mo, ang dami nagko-comment, ang dami nag-share. Hindi na lang hindi na rank Hindi na masyado sa logic na mga ranking ng keywords. Kasama yon pero mas inuuna ni Google kapag nagiging viral yung blog mo. Okay? Kaya yun. Ganun. Ewan ko bakit ganun na talaga yung laro ngayon 2016 no? Tandaan guys it's always changing. Yung mga nangyayari sa ngayon, changing palagi yan, constant change yan, no? Nung mga nangyayari dati noong 2013, ibang-iba na sa laro ngayon ng 2016. Kaya kailangan, yun yung ina-advise namin sa inyo, sa mga ka-team namin, yung 8 Freedom Pledge, diba? Invest in your knowledge, invest in your skills regularly kasi nagbabago siya. Yung mga nangyayari dati, mga ginawa mo dati, possible na hindi na nangyayari ngayon or hindi na effective ngayon. Okay? So yun, yun naman ang advice na gusto ko iwan sa inyo, no? Mark your calendars, October 17. Grabe, no? Malapit na 3 days na lang. Okay? So, yun. Thank you sa pag-attend na to. And hopefully na marami kayo napulot para magamit nyo sa first step nyo. Build your audience, no? Yun yung pinaka-first step nyo na kailangan yung gawin ngayong araw na to para sa business nyo. Okay? So, yun. May pahabol ka ba kay Coach Rafi? Rafi.
Nakamute ka, bro. Wala kang sound. Audio. Kita ba yung pangalan ko sa baba? Yeah, kita. Ayos yan Yan, sa susunod, gagawin natin yung tatlo. Ayan, and isa rin sa plans namin dito sa ODC is, yun nga, yung mga magkakaroon ng results dito ay i-invite din namin sila para mag-share sila ng kanilang experience and kung ano yung mga steps na ginawa nila kung paano sila nagkaroon ng results. So, hindi lang kaming tatlo parati ang makikita ninyo. So, pagka nag-start na yung ano natin, yung launch natin, starting 2 weeks from now, makakasalamuha rin kayo ng mga iba pang mga ODC members na nagkaroon ng resulta. And ngayon pa lang excited talaga kami na maranasan yon na iba-ibang tao talaga ang na-fulfill namin yung mission and vision ng team na to. Di ba? So, next na meeting natin is Sunday para sa mga members, exclusively for members lang yan. This Sunday and then, for members yung Sunday and then this Saturday, si Coach Mang naman ang magtuturo sa inyo. So, abangan niyo yung details about the webinar this coming Saturday, October 15, same time, 5 o'clock to 6 p.m. So, I hope ay marami kayong natututunan sa webinar series natin, webinar training natin, webinar session natin with Online Dominators Club. And ayun, I think we will call this a night. Coaches, okay na? Yes. Ayos. So, again, thank you so much, guys. Ayun. Paalam sa ating sa inyo lahat and ingat po kayo kung nasaan man kayo ngayon sa mga kapatid natin na nandyan sa abroad. Yan, ingat po kayo parati dyan. Okay? So, kita-kita po ulit tayo sa Sabado. God bless everyone. Alright, thank you so much again, guys. This coming 17, okay, this coming October 17, okay, kunin nyo yung mga links, okay, ng mga taong nag-invite sa inyo dito sa mentoring session natin, okay, so kung saan nyo man na-click yung link to register sa webinar session natin, i-approach nyo sila at doon kayo mag-sign up. Okay, so thank you so much, guys, and God bless everyone. Let's call it a night. I become. Okay? Please say, I become a dominator. Okay? So, kung gusto maging dominator or kung gusto mong maging isa sa mga dominator, okay, sa industriya na to, okay? Kung gusto mong ibilang yung sarili mo doon sa 4%, okay, na mayroong kakaibang ginagawa sa industriya na to, okay, please say, I am dominator. Okay? Just chat box natin. Okay? So, much and God bless you guys. Bye. I'm a dominator! Okay, bye-bye.